DJ Hugotera. Magandang araw po sa inyo. Ganun din po sa inyong mga tagapakinig at manonood. Ganun din sa inyong mga taga-subaybay. DJ Hugotera, isa po ako sa avid listener nyo. Lagi po akong nakikinig sa inyong programang tanghali. Ulitin ko. Ayaw gumana ng mouse natin. Ulitin ko ha. Dear DJ Hugotera, magandang araw po sa inyo. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig at manonood at mga taga-subaybay. DJ Hugotera, isa po ako sa avid listener nyo. Lagi po akong nakikinig sa inyong programa tuwing tanghali. Dahil talaga naman po akong lubos na humahanga sa inyo, lalo na kapag nagbabasa kayo ng istorya. At lagi ko nga po palang inaabangan kayo dito sa TikTok. Kaya naman, naisipan ko po na magpadala ng liham at ibahagi ang aking kwentong pag-ibig. At naway maiere po sa inyong programa. Ako nga po pala si Love, 25 years old. Taga Cavite po ako. Ako po ay may ka-live-in at siya ay si Ace. Meron po kaming 3 anak. Nung una ay masaya naman ang aming pagsasama ng aking ka-live-in. Hay, kakapagod naman na maghapong ito. Kagugulo pa ng anak ko. Bukod doon, ang dami ko pang nilabhan na damit. Magluluto pa ako at mamaya dadating na si Ace galing trabaho. Pihong gutom na gutom yun. May pagluto nga muna ng paborito niyang pagkain. Hay, nako. Sa wakas, nakarating na din sa bahay. Han, nasan ka? Andito na ako. Han, andito po ako sa kusina. Han, nasan ang mga bata? Han, baka nandyan lang sa labas at naglalaro. Tingnan mo nga muna. Sige Han, akin mo lang hahanapin at namiss ko sila eh. Sana all nami-miss. Ako ba hindi mo na-miss? Naku, nagtampo pa nga ang Han ko. Siyempre, higit sa lahat ikaw yung nami-miss ko. Naman, sige na nga Han, ikaw muna ay magpakita sa mga bata at tsak na matutuwa yun. Dahil ikaw ay miss na miss ng mga yon. Tatapusin ko lang itong niluluto ko sa kusina para makakain na tayo at makapagpahinga na. Lalo ka na at pagod ka galing sa trabaho. Ano ba yan? Miss na miss ko ang misis ko. Miss na miss ko naman rin yung mister ko eh. Siya, sulong na at makipaglaro ka muna. Oo na Han. Ay, sa wakas, nakatapos rin ako sa pagluluto. Matawagan na nga mga yon. Han, punta na kayo dito at hain na sa mesa. Oo Han, papareya na. DJ Hugotera, maayos naman talaga ang pamilya ko. Hindi ko alam kung bakit siya bigla na lang nanlamig. Ilang beses ko nang tinanong subalit wala ang sinasagot. Hindi ko talaga lubos na maintindihan. Tinanong ko siya, anong problema at bakit nagkaganito ka? Hindi niya sinasabi. Hein? May problema ba? Wala naman. Bakit parang sa akin nanlalamig ka? Anong nalalamig na sinasabi mo? Han, napapansin ko na... Alam mo yun, napapansin ko na... Madalas na mas inuuna mo pa ang pag-iinom kaysa sa amin ng mga anak mo. Pagkakarating mo, diretso ka kagad sa inuman. Hay, nako. Kung may problema ka, Hein, sabihin mo lang sa akin. Huwag mo sarilinin. Malay mo, makatulong ako sa'yo. Hindi yung konting maling galaw ko, nagagalit ka. Sabihin mo naman ako, Han. Ano ba talagang problema? Wala nga kasi.
DJ Hugotera, wala siyang sinabi kung bakit siya nanlamig. Kung bakit ganon ang pagtrato niya sa akin. At napapadalas na nga ang kanyang pag-iinom na dati naman ay hindi ganon. Hanggang sa isang araw ay bumisita ang aking kaibigan. Tawagin na lang nating MJ. Broken din siya at nanghihingi ng payo sa akin. Tao po! Tao po! Oh, MJ! Napadalaw ka! Ano may ipaglingkod ko sa'yo? Bes, inimon na ako ng BF ko. Pinagpalit niya ako sa kaibigan niya. Ang arte mo naman umiyak, Bes. Hayaan mo na yan, Bes. May darating pang tamang tao para sa'yo. Teka. Parang may tao sa bahay si Micaela Jane. Micaela Jane pala, for short MJ. Bakit kaya nandito yung kaibigan ng Han ko? Malapitan nga sila at parang umiyak si MJ. Oh, Han. Ba't mo pinaiyak ata ang bisita mo? Ay, teka. May bisita ka pala. Oo, honey. Oh, Han. Meron akong bisita. Diyan ka na pala. Di ka nga rito. Maupo ka't na naipaghain ko na kayo ng pagkain. Asa namang bata, Han? Andun sa mga inay. Nandito kasi sa MJ. Malungkot eh. Ganun ba? Seryoso at ang pinag-uusapan nyo ni MJ? Nagpunta yan dito. Niyaya ako mag-inom. Broken hearted kasi. Ganun ba? O ba't hindi mo samahan? Sige na, bibili ako ng pulutan at alak. Talaga ba, Han? Oo. DJ Hugotera, sa totoo lang, kaibigan ko si MJ since bata pa. Kaya sanay kami na takbuhan namin ang isa't isa. Ganun din naman, ako, takbuhan ko siya kapag may hindi kami pagkakaunawaan ng aking ka-live-in. Kaya naman, kapag kinakailangan niya ako, ay to the rescue kaagad ako. Hanggang sa nagkayayaan ngang mag-inom, napainom ang kaibigan ko. Ako naman, ay konti lang ang ininom ko. At di ako pwedeng makarami dahil nagpapadede ako. Nang makashot ako ng isa, ay tumigil na. Hi, Bes. Bakit kasi ang hirap-hirap ng ganito? Buti ka pa, nahanap mo yung dawan mo. Abang ako, eto, niloloko pa rin. Bakit kasi hindi pa ako ang pinili niya? Bakit kasi kailangan ako pang maiwan? Bakit kasi ako ang kailangan lagi na lang maloko? Maganda naman ako. Sexy naman ako. Hindi ko lang kung bakit na lang lagi ako naluloko. Bes, kalma na. Lasing ka na. Hindi ako lasing, Bes. Hindi ako lasing. Ang sakit-sakit lang ng nararamdaman ko. Kasi hindi mo alam yung feeling na ganito na iniwan ka at mas pinili yung kaibigan niya. Akala ko kasi ako yung gusto niya. Akala ko kasi ako yung mahal na mahal niya. Tapos, hindi pala. Ang sakit-sakit lang naman ang feeling na ganito. Yung tipong akala mo ikaw na yung mahal. Tapos, ang mahal pala yung kaibigan. Ang sakit lang naman eh. Yung binigay ko naman yung lahat. Siya lang yung lagi kong mas pinipili. Tapos ako yung lagi nang naloloko. Ulit-ulit na lang ba? Palagi na lang bang ganito? Nahihilo na ako, Bes. Sobrang hilong-hilo na ako.
Teka, shot ko pa pala. Shot muna ako, Bes, ha? Bes, tama na. Lasing ka na. Hindi, Bes. Hindi ako lasing. Shot ako kung gusto ko. Okay na nga yung tagay ko. Sarap ng alak. Baka dito ko lang talaga maiilabas yung sakit. Diba? Ay, nako. Han, yung anak natin na buso, nayak na. Puntahan mo muna at kami na ang bahala dito. Bes, mauna na muna ako ha. At naiyak ang bunso ko. Basta, ang masasabi ko sa'yo ay magpakatatag ka. Ang mahalaga, nakalaya ka. Pero tandaan mo, masakit man, ay tatanggapin na lang. Makakahanap ko ng para sa'yo, Bes. Yung pipiliin ay ikaw at hindi ipagpapalit sa kaibigan. Ay, nako, Bes. Kailan ka ba mahanap yung ganon? Kailan ba yung ako yung pipiliin? Wala eh. Akala ko nga, kulang na nga lang kasi kapag ang kulang na nga lang sa akin kapag ang kulang na lang sa aming kasal. Tapos ganito. Sakit-sakit lang naman dito sa feelings eh. Ay, buti ka pa. May anak na. Ako ilang beses na akong dinali. Tapos hindi pa ako nabuntis. Tapos bes, ang masaklap nito, pinagpalit pa ako. Ay, ang hirap-hirap naman ang ganito, bes. Ang sakit. Sige na, bes. Pasok ka na dun sa loob. Ako na ang bahala dito. DJ Hugotera. Pumasok na nga ako sa loob ng bahay that time. Kaya sila na lang ang naiwan sa labas at kasama si Ace. Ang di ko inaasahan ay may nangyari nang di ko alam. 5 sila noon na naiwan kasama ang ibang friends ko. Sila nagkwento sa akin na may nangyari na pangbabastos mula sa ka-live-in ko at kay MJ na may muntik nang may mangyari sa kanila. Doon, nag-umpisa yung panlalamig namin sa isa't isa. Lagi na lang siyang nagiinom. Uuwi siya ng laseng at nagtatalo kami. Dumadating sa punto na sinasaktan niya ako at yung mga anak ko. Ay nakikita iyon. Trauma lalo na yung panganay ko na hanggang ngayon ay daladala niya iyon. Ngayon ay ginagamot ko pa rin at pinapaintindi sa kanya na mali yung nakikita niya sa ama. Pero hindi pa rin maunawaan ng panganay ko. Ay, lasing na ako ah. Oo nga eh. Dami mo na inom. Tulog na rin yung mga kaibigan ko. Sa totoo lang, ang ganda mo MJ. Ang pogi mo rin. Ang swerte-swerte ng kaibigan ko sa'yo. May mapagmahal na asawa. May poging asawa. Tapos may mga anak. Apakaswerte sa iyo. Hala, lasing na ito. Pagtulog-tulugan nga muna. Pwede bang pakis? Ay, ba't mo ako kinis, pare? Bakit mo ako kinis? Bawal ba? Hindi naman, pero baka magalit si Lab. Wala namang makikita ng pangyayari eh. Ikaw at ako lang. Ayag ka ba? Sigurado ka ba? Baka sulit. Pwede ka nga. Ako na nga ang kikis.
Ala, umiikot na yung mundo ko. Ay, putya. Nagising pa nga. Sayang. Sana may mangyayari na tapos wala pa. Jay. Nandito na lang yan. DJ Hugotera, muntik na ngang may nangyari sa kanilang dalawa ng kaibigan ko nung gabing yon. Kaya pala siya ay nanlamig nung una. Talaga namang hindi ko pa alam kung ano ang pinaggagawa nila ng gabi na yon dahil nakatulugan ko na at di na ako nakabalik. Panimula noon ay nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Ace. Naging mainitin ang ulo at laging nagiinom. Minsan nga, kahit wala namang dapat ikagalit, ay nagagalit sa akin. Ano naman ba ito? Ang daming-daming kalat sa bahay. Uuwi na nga lang ako galing trabaho tapos ang dami-dami pang kalat. Ay nako. Masensya na, Han. Masama kasi ang lasa ko kanina eh. Naglaro ang mga bata. Sorry na. Baka naman umarte ka lang. Hindi no. Lagnat talaga ako, Han. Yabangan mo. Wag ako. Tapos, ano ba to? Bakit hindi pala ba yung damit ko? Ay, sorry na. Lagnat na lagnat nga ako. Tapos ang dungis-dungis pa ng mga bata. Ay nako. Ano ba yan love na pinagagawa mo? DJ Hugotera, nawala ang lambing sa akin ni Ace. Lagi na lang siyang umuwi ng laseng. Diyan ka na nga. Magiinom na lang ako. Ang hirap ng ganito ah. Pagod ka na sa trabaho. Tapos ang dami-dami pang kalat sa bahay. Ay. Hindi ko naman maisip na ganito yung nararamdaman ko. Bakit bigla na lang ako ng lamig? Pre, shot mo na. Pre, ano ba nangyayari sa'yo? Wala pre. Alam mo ba yung feeling na ayoko siyang iwan. Pero nararamdaman ko dito sa damdamin ko na alam mo yun, parang wala ng pagmamahal. Anong sabi mo, pre? Bakit naman gano'n na nangyari? Dapat hindi ganun. Kung kaya pang ibalik, pre, ibalik mo. Sayang. Sinusubukan ko naman, pre. Kaso ganito eh. Kasi hindi ko talaga maramdaman na ngayon eh. Ang pagmamahal. Hein. Lasing na lasing ka na naman. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang nangyayari? Huwag mo akong pakalaman. Alis ka dyan. Tabi. Aray ko, Hein. Ano ba? Ba't ka ba nanunulak? Mahahara ka sa daan. Tabi ka nga dyan. Oo na, pwede mo namang sabihin sa akin na, honey. DJ Hugotera, panimula noon ay hindi na naging maayos ang aming relasyon. 7 years akong nagtiis sa lagi naming pag-aaway ng aking asawa. Hanggang sa may nakilala ko ngayong taon na ito. Sa totoo lang, DJ Hugotera, wala naman akong balak patulan yon. Kasi pamilyado akong tao. Lalong-lalo na at may mga anak ako. Sinubukan kong pigilan, subalit sa angking kabaitan ay unti-unti akong nahulog sa kanya. Itago niyo po siya sa pangalang Chris. Ay, sa kakapagod na sa bahay. Makasama nga muna kay kuya. Kuya, pwede ba akong sumama muna papuntang work mo? Bakit? Mag-aano ka dun?
Kuya, malibang-libang naman ako. Paano yung mga bata? Kainay muna. Sige na, sama muna ako. Sige na, sige na. Ay, nabuti na lang ay sinama ako ni Kuya. Teka, ang pogi naman nun. Hi. Hi. Hello? Ang ganda mo naman. Hala? Ako? Maganda? Saan banda? Excuse me nga. Hindi ako maganda. May asawa't anak na nga ako eh. Hindi halata. Ganda-ganda mo, promise. Naku, napakabulero mo naman. Hindi ako namubula. Maganda ka lang talaga. Pwede bang makuha ang number mo? O kaya Facebook mo? Naku, kuya. May asawa na ako eh. Eh ano naman? Kaibigan lang naman eh. DJ Hugotera, panimula noon ay naging magkaibigan muna kami ni Chris. Sa kanya ko sinasabi ang mga problema ko sa bahay at sa kinakasama ko. Siya yung naging sandalan ko. Hanggang sa napakalagayan ko na ng loob. Hey, Ace! May ngayon ka lang umuwi. Eh pakailan mo ba? Lasing ka na naman. Lagi ka na lang umuwi ng lasing tapos sa halip na spend mo yung oras mo sa mga bata. Ay ikaw ay sa mga kumpare mo pa nandun at nakikipag-inuman. Paano naman kami? Gusto din namin yung oras mo at yung panahon mo. Minsan-minsan ka na nga lang umuwi tapos ang diretsyo mo pa sa inuman. Ay nako, ang ingay-ingay mo. Eh ano ba ngayon sa'yo? Ako naman yung nagpapakahirap dito. Bakit ikaw lang ba yung nahihirapan? Ang sinasabi ko lang naman sa'yo, may mga anak ka na. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang problema mo? Huwag ka nga maingay. Putak ka na ng putak. Manong tumahimik ka nga. Pag hindi ka pa talaga tumihimik, tatamaan ka sa akin. Sabihin mo kasi hindi yung ganito na nahihirapan na ako. Nahihirapan ka pa? Eh dito ka nga lang sa bahay eh. Ano? Hindi naman porket nandito lang ako sa bahay, hindi na ako nahihirapan. Nahihirapan ako sa pag-aalaga ng mga anak mo. 3 yan, di ba? Eh ikaw sa trabaho nga lang eh. Tapos ngayon ganito pa? Ano bang nangyayari? Sabihin mo naman sa akin. Hindi ka naman ganyan dati. Maalaga, mabait. Yun ka. Namimiss na namin yun ng mga anak mo. Alam mo ba na lagi nilang tinatanong sa akin kung dadating ba si Daddy? Kung kailan ang dating ng Daddy nila. Alam mo yung nandito ako, di ba? Tapos ikaw naman, ganyan ka na ng ganyan. Inom ka na ng inom. Love, huwag mo nga ako mabunga-bunga nga ng ganyan. Ano naman ako nagpapakapagod sa trabaho? Uuwi lang ako dito sa bahay para magpahinga. Hina ba yung sinasabi mong pahinga? Ako nga araw-araw na nagtatrabaho eh. Araw-araw na nag-aalaga sa mga anak mo. Anak nating 2. Tapos ano? Ano bang problema? Sabihin mo nga kasi. Problema? Problema talaga ang gusto mong malaman? Kapag ba sinabi ko sa'yo, tutulungan mo ba ako? Malay mo naman. Partner mo naman ako, di ba? Partner mo ako. Hindi bilang kalibin mo lang, kundi karamay mo rin ako. Paano kita mararamayan? O paano kita madadamayan kung ganyan sinasarili mo lang? Eh ano, alak ng alang yung kalampi ko. Tapos ganyan ka pa.
alak? Sa palagay mo ba, may makukuha kang maganda sa alak? Han, nagigipit na tayo. Nagkukulang tayo ng pambili ng diaper ng anak mo, ng pagkain namin sa pang-araw-araw. Tapos, alak ka pa ng alak. Ano ba? Aray! Bakit mo ako sinampal? Ayaw mo kasing makinig eh. Ang ingay-ingay mo. Tapos, isusumbat mo pa sa akin yung mga ganyan. Minsan na nga lang ako umuwi, minsan na nga lang ako mag-inom, tapos ganyan ka pa. Ganun ba? Ganun ba talaga? Hindi mo ba tinatanong kung kumusta naman ako? Kung kumusta ako dito sa bahay? Kung kumusta naman ako pagdating mo? Pagdating mo na lang na lagi na lang akong nasasaktan. Nasasaktan mo na yung damdamin ko. Hindi porket sa bahay hindi kami napapagod. Maghapon kaming nasa trabaho. Pag-aalaga ng anak mo, pagluluto, paglalaba. Tapos, yung mga anak mo, malilikot pa. Huwag mong malanglang. Tapos ako sasampalin mo pa. Ano bang klase ka? Ano bang nangyayari na ngayon sa'yo? Hindi ka naman dati ganyan ah. Gumising ka nga. Matatamaan ka pa ng isa sa akin. Sabi ng tumigil na eh. Tama na nga. Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Halos sa pababayaan ko na nga yung sarili ko. Halos ikaw na nga lang lagi yung inaatupag ko. Halos lagi na nga lang ikaw yung iniisip ko. Paano naman ako? Tapos, ang gusto ko lang naman, magkaroon ka ng oras sa amin kahit minsan lang. Tapos ganito yung nangyayari. Sasampalin mo pa ako. Sasaktan mo pa ako. Ano bang nagawa kong mali sa'yo? Ano bang mali? Mama? Anak, okay lang si Mama. Anak, sulong na ikaw sa loob. Baghain mo nga muna ako. Ang kapal na mukha mo para utusan ako ng ganyan tapos makatapos-tapos mo lang ako sampalin. Eh, sinasabi ka ba? Wala, eto na. Pag-aayon na nga eh. DJ Hugotera, kay Chris ko sinumbong ang mga nangyari sa amin sa bahay. Siya yung naging takbuhan ko noong mga oras na yon. Ay, matawagan nga muna si Chris. Hello? Busy ka ba? Hindi naman. May nangyari ba? Ibang nangyari sa inyo, parang umiiyak ka. Sinaktan na naman kasi ako niya eh. Hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na talaga kaya ang ginagawa niya. Mas okay pa na mawala na lang ako kaysa ganito na lagi. Lagi niya na lang ako sinasaktan. Para naman akong walang halaga sa kanya. Lagi na lang ganito. Lagi na lang napapagbuhatan ng kamay. Asan ka ba ngayon? Nandito sa bahay. Hindi ko na alam kung paano ang gagawin ko. Kumusta ka ba?
Hindi nga ako ayos eh. Ang sakit-sakit sa piling na wala na yung dati. Yung ginawa ko naman ang lahat. Hindi man niya lang ako makumusta sa maghapon. Tapos pag uwi siya, lasing pa. Gusto mo ba magkita tayong dalawa? Pwede naman. Pero hindi pa ako makakaalis dito eh. Hindi ko pa kaya. Ay, ang dami-dami ko nang iniisip. Ang dami-dami ko ng problema. Hindi ko alam kung paano ako pagkakasyahin yung laging binibigay niya sa akin pera. Oo, naiibigay niya yung luho. Pero nasasaktan niya naman ako. Sobra-sobra. Sobra. Ang hirap. Gusto ko muna magpahinga. Natutrauma na ako. Na lagi na lang kapag lalapit siya, natatakot ako na baka masaktan niya ulit ako. Pinagtataka ko lang kung bakit ba siya nagkaganon. Ano bang nangyari? DJ Hugotera, dahil nga siya ang sandigan ko palagi, ay tuluyan akong nahulog sa kanya. Tuluyan akong nainlove sa kanya. At kami nga ay nagkaroon ng relasyon. Pero sa chat-chat lang at sa tawag lang. Hanggang sa isang araw, kami ay nagkaroon ng panahon na magkita. Hi, bebe. Oh, hi! Kumusta na? Bakit nga pala ako ay gusto mong makita? Namiss mo ako? Oo naman. Miss kita eh. Gusto ko lang makita ka. Alam ko na pagod ka na sa iyong kinakasama mo ngayon. Gusto kong malibang-libang ka muna. Para malaman mo na mayroong tao dito sa likuran mo na handa kang samahan. Gusto kong mag-enjoy ka muna. Itong araw na to, isipin mo yung sarili mo. Diba? Maraming salamat sa iyo, Chris, ha? Maraming salamat. Alam mo, ngayon ko lang naranasan to. Yung may tao na iisipin yung kapakanan ko. Kasi sa batang ano pa lang, na nagkaroon ako ng ka-live-in, hindi ko na naranasan itong mga ganito. Itong mga ganitong bagay. Ang hirap eh. Pero maraming salamat sa'yo. Haba. Wala yun. Nandito lang naman ako eh. Basta, kapag kailangan mo ng tulong, chat mo lang. Tawag mo lang, nandito ako. Alam ko naman yun eh. Hindi ko nakakalimutan yun. Kasi, sa sobrang mong bait sa akin, sa sobrang mong maalaga sa akin, at sa sobrang pagmamahal mo sa akin, alam mo naman siguro na may nararamdaman ako sa'yo, di ba? Alam mo naman na ikaw ay mahalaga na sa akin. Oo, alam ko yun. At saka, ramdam ko naman na mahalaga ako sa'yo. Opo, puti naman alam mo. Siya,
Tara na, may pupuntahan tayo. Saan tayo pupunta? Sa kung saan tayo lang dalawa at kung saan masasarapan ka. Teka, natatakot ako. Kakain lang naman tayo eh. Kakain lang naman pala eh. Parang gusto ko yung nasa isip mo. Ha? Siya, tara na. DJ Hugotera, first time na may nangyari sa amin nung araw na yun ni Chris. Kasi nadala ko sa kapusukan, kaya may nangyari sa amin. Pero isang beses lang naman po dahil takot din po ako. Pwede ka? Saan? Makasama. Kahit ngayon lang. May akap ka. Alam mo na yun. Saan ba? Alam mo na yun. Pwede ba? Huwag ka mag-alala. Walang makakaalam. Tayo lang dalawa. Pero teka. Teka. Ganito ka pala kasarap. Tapos, inaano ka lang ng iyong asawa. Ang tanga-tanga naman niya. Pasok ko na to ha. Sige. Dahan-dahanin mo lang ha. Pero alam mo naman yung pinagdadaanin ko. Huwag mo akong bubuntisin ha. Oo. Huwag ka mag-alala. Sarap mo. Oh my God. Ito na. Sarap mo. Sarap mo talaga sobra. Bilisan mo. Oo, ito na. Sarap. My God. Pwedeng umisa pa. Pwede bang tama na? Hindi ko na kasi kaya eh. Sige na. Isa pa. Hindi ko na talaga kaya. Mati ko dasay. Sige na. Isa na lang. Ito na lang. As na. Promise. Ang sarap mo talaga. Oh my God.
DJ Hugotera, panimula nun, may nangyari sa amin, may biglang nagbago. Nagigilty ako dahil alam ko na kapag nalaman ito ng partner ko, ay masasaktan ko siya. Pero anong magagawa ko, ito yung naramdaman ko. Hanggang sa DJ Hugotera, nung nakaraan na buwan, ay di ako nagkaregla. Ay natakot ako at baka nabuntis ako ni Chris. Ay, ano kaya to? Hindi pa talaga ako nagkakaregla. Ay, kinakabahay na ako. Wag naman sana. Wag naman sana akong mabuntis. Ay, ano bang gagawin ko? Hindi pa nagpaparamdam si Chris. Ala, ano na? Ano nang gagawin ko? Matapos niya akong aribahin, tapos ganito pa. Ay, hindi. Please, sana. Wag naman. Wag naman sana. Ay, naku. Anong gagawin ko? Hindi pa talaga dumadating. Ay. DJ Hugotera, takot na takot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil panimula noon ay di na siya nagparamdam sa akin. Tapos ganun pa rin ang nangyayari sa amin ng kinakasama ko. Hindi niya alam na ganito na pala ang nangyayari. Na nagkaroon ako ng third party. Alam kong mali ang nagawa ko, subalit ninais kong itama. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't mukhang aligagang-aligaga ka? Wala naman. Okay naman ako, Hain. Kumusta ka nga pala ikaw, Han, sa trabaho? Wow, bala. Kinumusta mo ako Bakit? Matagal na naman kitang kinukumusta. Tsaka na nga, iinom lang ako. Na naman? Oo. Hain, pwede bang mag-usap tayong dalawa? Pwede bang yung tayo lang dalawa? Mamaya na. Huwag mo muna akong dramahan. Di naman ako nagdadrama. Pwede bang ngayon Mamaya na nga ang kulit mo. Siya, sige na, Hain. Sumulong ka na. DJ Hugotera, hanggang sa hindi ko na kinaya. At sinat ko na siya at sinabi ko sa kanya na baka buntis ako. Ngunit di niya ako pinaniwalaan. DJ Hugotera, kahit alam niyang posible dahil may nangyari sa amin. At dun ko na-realize na di totoo ang hangarin niya. Ay, ma-chat nga muna. Ay hindi, tawagan ko na lang. Hindi niya naman sinasagot. Isa pa nga. Hello? Hello, Chris? Hello? Bakit na ba tawag? Chris, hindi pa ako nagkakaroon. Paano kung buntis ako? Hindi yan. Hindi ka mabubuntis. Ano, hindi pa nga ako nagkakarigla eh. Natatakot na ako. Hindi yan. Tsaka hindi ko pa kaya eh. Hindi ko kayang panindigan. Anong di mo kaya? Paano na lang pag nalaman to ni Ace?
Anong gagawin ko? Ito talaga kaya eh. Ano nga hindi mo kaya? Ano ba? Tapos ngayon, nagbago ka na, hindi mo na ako chinachat malimit. Tapos, ngayon, nawala na yung dating ikaw din. Ano ba? Akala ko ba hindi ka katulad niya? Sa ganun eh. Bahala ka na dyan. Bahala ka na sa buhay mo. DJ Hugotera, hindi nga ako pinaniwalaan ni Chris. Kaya naman, dasal ako ng dasal sa Panginoon dahil takot ako sa kinakasama ko. Hanggang sa dininig ng Panginoon ang panalangin ko at nagkaroon ako ng buwan ng dalaw. Panginoon, hindi ko na po alam kung tama po ba ang ginawa ko. Alam ko pong mali. Alam ko po na may masasaktan kami. Pero, Panginoon, sana po bigyan niyo po ako ng pagkakataon na maitama ako to. Kung ako man po ay masasaktan, o kung ako man po ay nagkamali, naway mapatawad po. Please po, Papa God. Naway magkaroon po ako ng buwan ng dalaw. Sana po dumating na to. Please po. At itatama ko po ang pagkakamali ko. DJ Hugotera. Pagkaraan nga nun, ay nagkaroon ako. Ay, teka, parang basa ah. Paharegla lang to. Ma-check na nga. Ay, sa wakas, nagkaregla na ako. Thank you talaga, Papa God. Maraming salamat po. Alam ko pong hindi po ako naging perpekto. Alam ko po na madami akong pagkakamali. Pero buti na lang po at naitama. Papangako ko po na gagawin ko na po yung lahat. Kung ako man ay hindi pa rin matanggap ng asawa ko, or ganun pa rin ang trato ng kinakasama ko, gagawin ko ang lahat. Ang mahalaga, yung mga anak ko. Unang-una, ipaprioridad ko ang mga anak ko. Han, nandito na ako. Hay, nandyan ka na. So, Han, pwede bang mag-usap tayong dalawa? Oo naman. Han, sorry ah. Sorry kung hindi ko naiibaba ang pride ko. Kung lagi kitang nabubungangaan. Alam kong pagod ka na sa trabaho pero mabunganga pa rin ako. Sorry na. Pagod lang talaga ako eh. Okay lang yan, Han. Sorry kung mga nakaraang araw, buwan, taon, ang laki ng pinagbago ko. Hayaan mo. Ayusin natin to. Ayusin natin dalawa. Babawi ako sa'yo. Nabawi ako sa mga pagkukulang ko.
Pero patawarin mo ako. Hindi ako perpektong asawa. Ako rin, Han. Babawi ako. Sorry, ha? Ang dami ko kasi ding problema dito. Nasilabayan mo pa na palaging nagiinom ka. Anyway, Han, ayusin natin kaagad, ha? Oo, Hein. Huwag ka mag-alala. Babawi na ako sa'yo. I love you, Han ko. I love you. DJ Hugotera, naging maayos ang relasyon namin. Naayos ko yung sa amin. Maraming salamat sa Panginoon at binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Sa ngayon, DJ Hugotera, yung pangyayaring yon ay naging bangungot sa akin. Ngayon naman ay behave na ako. Tapos, ayos na rin ako o ayos na rin kami ng kinakasama ko. One big happy family na ulit. Kaya naman DJ Hugotera, dito ko natatapusin ang aking liham. God bless po and more power to your program. Lubos na gumagalang. Love.